Sapat na bang ako ang regalo ko sa'yo? Ay, tatanggapin mo ba ako? Tanong mo, 'di ba? So, dito alam ko ramdam na natin ang diwa ng Pasko, amen? So, nag-start na yung mga Christmas party natin sa school, sa trabaho, 'di ba? Tapos dito sa church, may mga nag-celebrate na rin ng Christmas, yung iba mga light group, Christmas party nila. Yung discipleship kagabi nag-Christmas party na rin, ang gaganda ng mga leaders niyo, 'di ba, ang popogi. Kami naman nag-celebrate na rin kami sa evangelism sa tuktok naman ng bundok kagabi, ay kahapon, 'di ba, kanya-kanyang trip lang 'yan. Ayan. So isang malakas na palakpak nga para sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ayan. So congratulations, sabihin mo sa katabi mo. Kasi sa sobrang daming pinagdaanan natin 'no, since January hanggang ngayon, pero talagang yang katabi mo na yan nagpapatuloy. Amen? So ngayon, sige po, let us pray. O Heavenly Father, maraming maraming salamat po sa gabing ito na patuloy mo ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga, O God, na patuloy na ikaw ang siyang mangusap. Ikaw, O God, ang patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng kaalaman, ng karunungan na nais naming, na kailangan naming matutunan sa gabing ito, O God. Tunay nga, Lord, na patuloy ka namin dinadakila at itinataas, Panginoon. Basagin mo ang puso ng bawat isa sa amin na maging ready kami, Panginoon, to accept, Panginoon, ano man yung mensaheng nais mong iparating sa amin. At huwag mong hahayaan, O God, na mapakinggan lamang namin ito ngayong hapong ito. Kundi, Lord, tulungan mo kami, bawat isa sa amin, na maipamuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na ginagawa. Kaya, O God, sa mga oras na ito, sa iyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so welcome po Ate Jinky, fresh from Kuwait. Okay, meron pa. Uy, muntikan ko nang makalimutan, sorry na Asher. Si Gian Eupenia. Asan na si Kuya Gian Eupenia? Where are you? Hello! Welcome po sa aming church. Invite siya ni Ate Juana, tama ba? Welcome po. Tapos si Tatay. Tatay ni Kiano, welcome din po. Sobrang happy po kami nakasama namin kayo ngayon. At yung iba pa po na nandito na welcome na rin kanina ng ating MC. So, sobrang happy po kami na andito kayo ngayon. Ayan. So, ang pinaka-series topic po natin ng December is A Child is Born, 'di ba? So nasa pangatlong series na nasa pangatlong week na tayo. Sige, pakibaba nga. So the first week, tinakil na dyan ni Pastor Benji, the prophecy of a coming Savior. So alam ko marami nang natutunan yung bawat isa. Mamaya pag nagtanong tayo, may premyo. Alam ko makakasagot kayo. Ayan, pero bawal open notes. Okay, kasi ang makakasagot, yun lang yung ano natin, bibigyan ng prize. Ay, may prize, 'di ba? Kasi wala tayong Christmas party eh. 'Di ba? And next, last week, si Kuya Glenn naman yung nag-share. Ang pinaka-shinare niya is the visit of the wise men. At ngayon, ang ating pag-uusapan today is Jesus, the hope of the nation. And next week, sa fourth week natin, and I hope wag tayong absent hanggang sa year, kumbaga hanggang sa last Sunday bago mag-end ang taon. Amen? So, sa fourth week, the unchanging light. And sa last week natin, the heavenly declaration. Ayan. So, ngayon, pag-uusapan na, patayin ko na lang to. Yan. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, sige, pakibaba. Jesus, the hope of the nation. Sabi sa John 8, verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light in life. 'Di ba? Sabi diyan, I am the light of the world. Kapag sinabi nating light, alam mo 'yun, parang nagbibigay ng pag-asa. 'Di ba? Kasi sabi doon, whoever follows me will never walk in darkness. So ano naman kung ang light pag-asa, ano naman ang darkness? Parang sobrang hopeless. 'Di ba? Parang sobrang dilim. 'Di ba? So dahil dito ay pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo para magbigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? At alam mo, tingin natin bakit kailangan ng pag-asa?
ng mundong ito. Ano bang meron sa mundong ito? 'Di ba? Ngayon, marami tayong pag-uusapan at isa na sa pag-uusapan natin ngayon is yung realidad ng mundong tinatayuan natin. Kasi baka akala natin yung mundo, simula nung naging Kristiyano ka, kung sino yung mga kasama mo, dito na lang umikot yung mundo mo. Amen? 'Di ba? So, puro saya. Oo, good na nakikita natin yung side. Pero maganda rin yung part na makita natin yung negative side outside ng ating church. Para makita natin ano ba nangyayari sa mundo. Ano na bang kalagayan ng mundo ngayon. Amen? So, pakibaba. Sabi diyan, the reality of a broken world. Naniniwala ka ba na sobrang broken na ng mundo ngayon? Grabe, 'di ba? So, hindi na natin siya dadamihan pa ng ano, kasi ikaw mismo nakikita mo 'yan. 'Di ba? Kumbaga, patindi na ng patindi ang mga nangyayari sa mundo natin ngayon. Amen? So, pakibaba. Sabi diyan, the reality of a broken world, kasalanan. Sa panahon ngayon, hindi na, kumbaga parang maraming tao hindi na natatakot gumawa ng kasalanan. Amen? 'Di ba? At there are times na kahit tayo, nandito na tayo sa loob ng church, may mga pagkakataon na nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. 'Di ba? May mga pagkakataon na talagang nakakagawa ka ng pagkakamali. Pero ang maganda nun, tayo ng mga nandito na sa simbahan, once na nakagawa ka ng pagkakamali, alam natin kung kanino tayo lalapit. Alam natin na kailangan kong humingi ng tawad kasi nagkamali ako. Pero ang tanong, paano yung mga taong nasa labas? 'Di ba? Na hindi nila alam at patuloy lang na patuloy na gumagawa ng kasalanan. Amen? And now, suffering. Alam ko, bawat isa sa atin, marami tayong pinagdadaanan. As in, sobrang dami. Amen? And sabi pa doon, separation from God. Di ba? Dahil sa mga kasalanang nagawa natin, kaya tayo nahiwalay sa ating Panginoon. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Actually, talagang walang kahit na sinong karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kasi lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagkasala. Amen? And ano pang realidad ng mundong kinatatayuan natin ngayon maliban sa talamak na ang kasalanan? People seek hope in temporary things that fail. 'Di ba? Ano yung mga yon? Wealth, power, relationship. Akala natin kapag ka ikaw nakapangasawa ka ng mayaman, 'di ba? Nakabingwit ka ng ano, matandang mayaman. 'Di ba? Akala mo, oy, secured na ako. 'Di ba may pag-asa na yung buhay ko, may pag-asa na yung pamilya ko. 'Di ba? Pero hindi mo alam yung mga bagay na pwede mong pagdaanan sa relationship na yan. Amen? Yung iba, kapag yumaman na ako, nagpakahirap magtrabaho, di ba? Talagang lahat, lahat pinasok na, nagtrabaho dito, hindi na natutulog. At the end of the day, namatay ka dahil sa kakatrabaho mo kasi wala ka ng pahinga. Di ba? So, sobrang dali lang kumbaga sobrang dali lang tumakbo ng oras dito sa mundong ito. Lahat ng bagay na meron ka ngayon, lahat ng bagay na nakikita mo ngayon, sobrang temporary lang yan. At isa pa sa katotohanan ng mundong ito, human inability to save ourselves. Tayo na tao, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Amen? Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya lang yung nagligtas sa atin kasi tapos na eh. Nung nagligtas sa atin simula't simula. Amen? Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay. Pero alam nyo ba, actually hindi na dapat tayo nagugulat eh sa nangyayari sa mundong ito. Sino dito yung nagugulat ka pa rin? Hala, di ba? Grabe na yung nangyayari sa mundo. Di ba? Kasi even before in the Old Testament, yung mga nakikita nating nangyayari sa panahon ngayon, nangyayari naman na before. 'Di ba? Ang tanong ko, sino yung yung unang murder na nangyari sa loob ng sa Bible? O 'di ba? Yung mga nanay nagbabasa ng Bible. Mga youth nga. 'Di ba? Kaka-Facebook niyo 'yan. O tatanong ako, sinong pumatay? 'Di ba, nalito na kung si Cain ba o si Abel, 'di ba? So, unang murder na nangyari, sa Bible, walang iba kundi
si Cain and si Abel. Kumbaga, killing of Abel by his brother Cain. Pinatay ni Cain si Abel. At to the point na hindi lang magbarkada yan, magkapatid yan sila, pinatay niya. 'Di ba? Kaya hindi ka magtataka sa panahon natin ngayon, magpapamilya, nagpapatayan. Mag-asawa, nagpapatayan. 'Di ba? So, sa Old Testament pa lang, nangyayari na yung bagay na ganun. Na hanggang ngayon, patindi pa ng patindi. Amen? Ngayon nga, kahit mga walang muwang na bata 'di ba? Pinapatay. So, ganun nakatindi yung kasalanang meron sa mundo natin ngayon. And pangalawa, adultery. Sino yung sikat na artista? Sino yung sikat sa Bible pagdating sa adultery? Ano, mga nanay talaga. 'Di ba? Si David at kay Bathsheba na story. 'Di ba? To the point na pinapatay niya yung asawa nito para makuha niya yung babae. 'Di ba? Ngayon, sa generation natin ngayon, nangyayari din yun. 'Di ba? Sobrang talamak ang cheating. 'Di ba? Yung kay Maris, charot. 'Di ba? Talagang lahat hook na hook. Parang pagpasok mo pa lang sa trabaho, yun na yung usapan. 'Di ba? Parang, ay, nakita mo yung kay ano, 'di ba? Tapos sobrang dami pa, mag-asawa, naghiwalay, kakakasal lang, naghiwalay. 'Di ba? So sobrang, ang tindi na. Hindi na siya, kumbaga, sobrang alarming na. Amen? 'Di ba? Kasi kung titignan nyo kung sabi ko nga kanina, kung tayo na nandito sa loob ng simbahan, nakakagawa pa ng pagkakamali, how much more yung mga taong nasa labas? Na hindi nila kilala si Kristo. Paano pa sila? 'Di ba? Kaya ngayon, iyon yung bagay na gusto ng Lord sa atin. Na yung pag-asa na simula nung nakilala mo ang Panginoon, nagkaroon ng pag-asa yung buhay mo, iyon yung gusto ng Lord na i-share din natin sa iba. Ayan. Alam niyo, meron, ito pa, 'di ba, alam naman natin, pagdating sa mga LGBTQ, ganyan. 'Di ba? So, syempre, mahal natin yung mga yan, 'di ba? Kaya nga kahit na ganyan, sineshare natin sila ng Word of God. 'Di ba? Yung iba, mga youth dito, nandito, pero dumaranas ng mga identity crisis, mga ganyan-ganyan. Even sa Old Testament, nangyayari na yan. Sodom at Gomorrah. 'Di ba? Matitindi yun. Kasi kahit mga hayop, 'di ba, pinagsasamantalahan nila. Lalaki, babae, babae sa babae, lalaki sa lalaki, matindi pa, pati mga hayop, pinagsasamantalahan nila. So, ganun na yung takbo ng mundo natin simula pa noon hanggang ngayon. And, alam nyo ba, meron po akong isang inatinan na last Friday, meron akong inatinan na seminar. Ang tawag doon, Adolescents Reproductive Health Seminar. So, seminar siya, focus para sa mga teachers. Kumbaga, ang nag-create nun, mga nurses ng senior high school para ibaba sa mga teachers, representative na teachers ng senior high school ng buong Manila. So, iyon. Alam nyo ba, sabi niya doon, sobrang, sobrang challenging daw ng mga kabataan ngayon. Naniniwala kayo doon? Grabe challenge. Grabe, sobrang challenging ng mga kabataan ngayon. Kumbaga kayo, yung mga nanay, mababait. Di ba? Mababait kayo ng mga kabataan nyo. Takot pa kayo sa mga nanay nyo, ganyan. Yung sa batch ko, parang mababait naman kami. Mababait naman kami ng mga, sino ba yung mga kabatch ko dito? Di ba? OMG, wala na akong kabatch. Kaninang umaga sila umattend. Ay, Ate Jinky, kabatch ko. Medyo. Mababait pa kami mga millennials, 'di ba? Pero pagpasok ng Gen Z, Gen Alpha, ang titindi na, yung mga may anak dito na mga dalaga na, 'di ba? So grabe. So pinakita doon, shinare nung nag-talk nung seminar, no? Sobrang, kumbaga, sa age ng adolescence, yung part ng pagiging kabataan nila, sobrang dami pang changes na nangyayari sa kanila. Physically, andiyan na yung magkakaroon ng menstruation, 'di ba? So, magbabago. So, nag-a-adjust pa. Tapos sabi pa doon, yung brain nila,
Hangga't hindi sila nakakaabot ng 25 years old, hindi pa kumpleto yung structure ng brain nila. So, meron pang inaayos doon, may mga frontal, mga hormones na secret pang gano'n. Kaya hirap sila in terms of decision making. Identity crisis, mga ganyan sila. Kaya sabi doon, kaya kung ang hawak mo mga ganong edad, kailangan mo ng napakahabang pasensya. Bakit ko sinasabi to? Kasi dito sa church natin, karamihan kabataan, 'di ba? So ito, nire-remind tayo na habaan pa natin dahil nga sa mga changes na nangyayari sa kanila. Pangalawa, yung mga challenges na nangyayari sa kanila. Pressure sa school, pressure sa loob ng bahay, 'di ba? Sobrang daming pinagdadaanan nila. So, kaya sabi doon, dahil sa mga changes na nangyari sa kanila, sa mga challenges na pinagdadaanan nila, kaya nangyayari yung mga kabataan ngayon, masyado silang nagiging challenging. Sobrang challenging talaga yung mga kabataan ngayon. At sabi niya, isa sa in-example niya, meron siyang nahuli kasi guidance counselor siya, hindi ko na alam, hindi ko nasasabihin kung saang school siya. Guidance counselor siya and nahuli niya yung isang estudyante na nagmamariwana. So, medyo kaedad niya yun, senior high, mga 18, 17, mga ganon, no? Senior high. Ang mamariwana. Saan? Sa loob ng school. Gaano katagal? 2 taon nang ginagawa nung kabataan na yon na nagmamariwana sa loob ng school. At hindi lang yon. Maliban sa nagmamariwana siya, nagbebenta pa siya. 'Di ba? Kaya doon parang nag-contact tracing kasi nung in-interview niya, nabanggit kung sino yung mga nabentahan niya. So, damay-damay na 'to, 'di ba? Pero kung makikita natin, grabe sa loob pa ng school, sabi niya, "Anak, saan ka nakakakuha ng kapal na mukha?" Sabi niyang gano'n sa estudyante. Pero 'di ba? Isa pa, sabi niya, isa pang in-example niya 'no, ganyan ang kabataan ngayon po. So, pinapakita natin ngayon yung realidad ng mundo na ginagalawan natin. Pangalawa, merong teacher, estudyante niya naman elementary. Mapit sa kanya yung elementary. Di ko sure kung mga grade 2, grade 1, or kinder. Parang tingin ko kinder ata yon or grade 1. So, mga edad niyan, mga 6, 5 years old, nagsusumbong sa teacher. Ano yung sumbong niya sa teacher? Teacher, my uncle eat my cookie. Sabi niya. Akala nung teacher, anong cookie lang yon? Parang cookie na binili, cookies. 'Di ba? Ang akala ng teacher, ganun lang yon. Pero, nagsusumbong na pala sa kanya na yung uncle ko, kinakain, alam niyo na, hindi ko na sasabihin kung ano. 'Di ba? Yung maselang bahagi ng ano niya, ng katawan niya. 'Di ba? Wala nang pinipili ngayon. Kahit mga bata, sabi ko nga, 'di ba? Kahit mga bata, nakakaranas ng ganyan. Kapatid sa kapatid, kahit mismong kamag-anak mo, sabi ko nga, nagpapatayan, ginagahasa. Ganyan na po katindi yung mundong ginagalawan natin ngayon. Di ba? Isa sa hindi siya number 1, pero kasama siya sa top leading cause of death. Walang iba kundi suicide. Pagpapakamatay. At ang pinaka-age na nandun, kabataan. 'Di ba? Kasi mga kabataan ngayon, gano'n nga, sobrang ano sila, sobrang parang kapagka pinagalitan mo, pinagsabihan mo, talagang feeling nila na invalidate na yung nararamdaman nila, mga ganyan. So, nakakalungkot. Pero lagi nating tatandaan 'no, na Jesus was born hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Even nakita natin na nagkasala yang taong 'yan, mahal 'yan ng Panginoon. Kaya nga namatay ang ating Panginoon para sa mga makasalanan, eh. 'Di ba? At tandaan mo na isa ka ring naging makasalanan. 'Di ba? At hanggang ngayon, alam ko bawat isa sa atin nakakaranas pa rin na minsan sa buhay mo nagkakasala ka sa Panginoon. Pero still pinapatawad tayo. Amen? So ngayon, ito yung challenge sa atin. Nakita natin na ganito nakatindi yung mundong ginagalawan natin. 'Di ba?
So, kumbaga hindi na, parang kung titignan mo, grabe, patindi na patindi, pati sa gobyerno, di ba? PhilHealth. PhilHealth, di ba? O kung ano-ano pang nakikita natin na kinakaltasan ka ng tax pero hindi mo alam saan napupunta, di ba? Parang sila lang nakikinabang, di ba? Pero syempre yung obedience natin sa authority, hindi mawawala yun. Di ba? Kasi nandun pa rin yung blessing ng Panginoon. Pero, ang gusto ipakita sa atin, even dito sa mundong ito na sobrang hopeless na, meron pa rin tayong source ng hope. 'Di ba? Pakibaba, sino yung source ng true hope natin dito sa mundong ito na sobrang gulo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sige? Baba. Sino ang ating true hope? Parang ang hina. Sino? Siya yung may dahilan kung bakit may Christmas, ha? Ayan. Pero sino nga ba 'tong Jesus na 'to na sino ba 'yun, 'di ba? So paki-check natin, pakibaba. Sabi diyan, Jesus as the fulfillment of prophecy. Sabi sa Isaiah 9 verse 6 to 7, "For to us a child is born, the promise of a Savior." So sa Old Testament pa lang meron ng prophecy na for us a child is born, the promise of a Savior. Pangako na isang tagapagligtas. Kasi nga, sa Old Testament pa lang, grabe na yung nangyayari. And then, nagkaroon pa ng silent years, pagpasok ng New Testament, and hanggang sa panahon natin ngayon, patindi ng patindi ang nangyayari sa mundo. Kaya nagpadala ang ating Panginoong Diyos ng isang tagapagligtas. Ipinanganak, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Isang malakas na palakpak nga sa Panginoon. Hindi ko na masyadong i-elaborate itong part na to kasi alam ko, yun na yung tinapik ng week 1 ni Pastor. 'Di ba? Pero paki-check natin. Sabi diyan, si Jesus, siya yung fulfilled prophecy. Fulfilled prophecy is proof of God. 'Di ba? So isa to sa nagpapatunay na ang ating Panginoong Diyos ay totoo. Amen? Amen. Sabi diyan, it also proves that God spoke to the writing of His prophets as recorded in the Bible for our benefit. Ano-ano yung mga yon? Sabi ko nga, hindi ko na-elaborate kasi binanggit na to ni Pastor Benji. Nasa topic niya na yan. Yung iba, dinagdag ko at marami pang prophesying nangyari. Hindi ko na lang din isinama kasi nga, mauubos yung oras natin. Ano sabi doon? Born of a virgin. Totoo, Virgin Mary, born in Bethlehem, descendants of David, and suffered for our sins. Pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo hindi para mag-enjoy dito sa mundong ito. Diba? Pinanganak siya para sa ating mga kasalanan, para tubusin ang ating mga kasalanan. Pero maganda nun, no broken bones. Sobrang grabe ng pinagdaanan ng ating Panginoon dito. Pero walang bones na na-broke sa Kanya. Resurrection and ascension to heaven. Makikita natin, no, from the Old Testament, sobrang daming prophecy para sa ating Panginoong Hesukristo. Tapos nagkaroon ng silent years. Ilang silent years yon? O, assignment nyo yun. Kanina, sa service 1, nasagot nila. Sa second service, nasagot nila. Sa inyo, hindi nyo nasagot. Search nyo na lang para at least meron kayong assignment. Ha? Hindi ko sasabihin. Okay. So, meron nagkaroon ng Okay, so meron nagkaroon ng silent years bago pumasok ang Old Testament. Tipin mo, no? From prophecy, silent years, and then New Testament, doon ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkapanganak sa ating Panginoong Hesukristo, namatay siya para sa mga kasalanan natin. Tapos, hindi siya nanatiling patay. Amen? Yun yung masaya doon. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo hindi na natiling patay. Anong nangyari? After niya mamatay, siya ay muling nabuhay. And after niya mabuhay, siya ay umakyat papunta sa langit. Ano yung pag-asa na hinihintay natin ngayon? Walang iba kundi yung muli niyang pagbabalik. Amen? Amen? Sino dito excited ka na bumalik ang Panginoon?
Wag pa, single pa ako. 'Di ba? So, alam ko bawat isa sa atin kaya mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo ngayon dahil alam mo na merong Jesucristo na babalik. Amen? So, iyon yung ano iyon yung isa sa talagang pag-asa na hinihintay natin matatapos na lahat ng hirap na pinagdadaanan ko dito sa mundo. Kasi kukunin na ako ng tatay ko, isasama niya na ako. Gusto mo ba yun o ayaw mo sumama? Ayan. And next natin, pakibaba. Sabi pa dyan, fulfilled prophecy should motivate us to look at the prophecies of the future and realize that they will come to pass as well. Sabi ko nga kaninang umaga, yung fulfilled prophecy na yun, no, na nagmo-motivate sa atin na kung yung prophecy kay Jesucristo nangyari in the Old Testament, so kahit sa panahon natin ngayon, sabi ko nga kanina, nung umaga, merong nag-visit dito before, nung bata-bata pa ako nun eh. Bata-bata pa ako, hindi ko alam kung siguro mga youth ako, 15 years old, minus, minus ilang taon na ba ako ngayon. So baka mga 14 or 15 years old, merong nag-visit na prophet dito. Kung naalala mo ba yon Ate Jinky, yung nirereto kay Ate Inday? Merong propetang nag-visit dito, si Prophet Michael. Grabe yun. Parang si Prophet Michael, parang siya din ata yung nakilala ni Janet. Hindi ko alam kung saan niya nakilala. Nasabi nga ni Janet sa akin kanina. Siguro same yun kasi grabe yun. Sabi niya nakaka-amaze. Pag kinausap mo siya, nakikita niya yung history mo. 'Di ba? Alam ko meron siyang mga binasahan dito nun eh, ng prophecy. Meron siyang mga binigyan ng prophecy. Iniisip ko kung meron ba akong prophecy nun, di ko na maalala. Pero alam ko meron siyang mga binigyan ng prophecy nun. And wag na tayo lumayo kasi wala naman tayo lagi nakikitang mga propeta dito. Yung mga pangako na lang ng Panginoon sa'yo, na even before, nababasa mo na, 'di ba? Pero ang gustong ipa-motivate sa atin dito at realize sa atin dito ng Panginoon, hindi mo man 'yan makuha ngayon, pero makukuha mo 'yan sa tamang panahon. Amen? Amen? Kasi yun nga, sobrang tagal, Old Testament, tapos dumaan yung silent years na how many years yon tapos tsaka na-fulfill yung prophecy kay Jesus. Sobrang tagal. 'Di ba? So ngayon, kahit gaano pa katagal yung paghihintay mo, darating at darating yan sa'yo. Amen? Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos na buhay. And pangalawa natin, Jesus' mission on earth. Ano bang mission ng ating Panginoon? Bakit siya pinadala dito? Walang iba. Unang-una na, to seek and save the lost. Sabi sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. Diba? Iyon yung pinaka-mission ng ating Panginoon. Dahil nga kailangan ng tagapagligtas dito sa mundong ito, pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo para i-save, para hanapin ang mga nawawala. Diba? Meron nga, alam ko, kanta yun eh, yung ano, yung iwan yung 100 para hanapin yung isa. 'Di ba? So sana tayo no, magkaroon tayo ng ganitong klaseng mission dito habang nandito tayo sa mundo kasi tayo yung mga anak ng Lord, tayo yung magpapatuloy ng bagay na ginawa niya. Hindi ko sinasabing mamatay ka, ipako ka sa krus ha, hindi ganon. Pero yung ipagpatuloy mo to spread the word of God para mas marami pang makakilala sa ating Panginoon. Kasi nga nakita natin, sinabi ko sa inyo kanina, ano yung realidad ng mundo. 'Di ba? Kailangan nila ng tagapagligtas. Ngayon, ikaw yung unang nakakilala sa Panginoon. Hayaan mong gamitin ka ng Lord para ipakilala sa kanila yung Hesukristong natanggap mo. Amen? So, kailangan magkaroon ka ng desire na talagang hindi ako papayag ng ako lang yung maliligtas. Hindi ako papayag na ako lang yung makakaranas na merong pag-asa ang buhay. 'Di ba, hihintayin mo pa ba na may mag-suicide sa pamilya mo? Hihintayin mo pa ba na may mag-suicide sa mga kaibigan mo bago mo i-share sa kanila ang salita ng Panginoon? 'Di ba, napakapalad mo, nandito ka ngayon. Kasi dumating ka man sa pagsubok ng buhay, sa hirap ng buhay, alam mo yon, dahil meron kang Hesukristo sa puso mo,
talagang lumalaban ka. Oo, iiyak ka, masasaktan ka habang nandito ka sa mundo. Pero nandun yung pag-asa pa rin eh. Talagang alam mo na dahil kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, magpapatuloy ako. Hindi ako hihinto, hindi ako titigil. So, encouragement sa atin dito na sabi nga, hindi lang responsibilidad, sabi nga ni Pastor Benji kahapon, hindi lang responsibilidad ng evangelism team ang mag-evangelize. 'Di ba? Makikita nyo sa pinaka-core ng evangelism, 6 kami. 'Di ba? So, hindi lang nasa 6 na yon at yung mga volunteers na kasama namin, maraming salamat po sa inyo. 'Di ba? Kung sino man po kayo, hindi kumbaga, hindi ko na maiisa-isa pero sobrang laking bagay po ng ng volunteer nyo, pagvo-volunteer nyo sa evangelism. Ayan, 'di ba? So, kumbaga, dapat hindi siya hindi dito usapin na may gift ba ako pagdating sa pag-e-evangelize, hindi 'yun eh. Kasi tayo bilang mga Kristiyano, isa 'yon sa responsibilidad natin. Simula nung nakilala natin ang Panginoon, automatic na isi-share mo siya sa ibang tao. At dapat hindi siya kabigatan sa atin. Dapat masaya nating ginagawa 'yon. Amen. And sabi pa diyan, pangalawa, mission ng ating Panginoong Hesukristo to restore our relationship with God through His sacrifice. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, nabalik yung relationship. Sabi nga, 'di ba, nalayo ang Panginoon, ang relationship natin sa Panginoon dahil nga sa Old Testament pa lang sobrang titigas na ng ulo. 'Di ba, ng mga Israelita. Sobra. Talagang sila, marami silang demand, marami silang hinahanap. Ngayon, dahil sa mga bagay na yun, dahil sa mga kasalanan nagagawa ng sangkatauhan, kaya pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo at nagbigay ng restoration ng relationship natin sa Lord. Amen? Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pero pakibaba, sabi diyan, how Jesus brings hope to the world today. Sige po. Hope through salvation. Sabi nga, redemption and forgiveness of sins. Sabi ko kanina, napakapalad natin, tayo nandito tayo. Alam ko, bawat isa sa atin, tinanggap natin yung salvation na galing sa Panginoon. Di ba? So kung meron mang time na nagkakamali tayo, may mga pagkakataon na may nagagawa kang pagkakamali sa harapan ng Panginoon, automatic yan. Alam mo ang gagawin mo, lalapit ka sa Lord, hihingi ka ng tawad at patatawarin ka niya. Pero papaano yung mga tao sa labas na hindi nila alam yun? Pag nagkamali sila, itutuloy lang nila ng itutuloy ng itutuloy. Kaya kailangan nating ipakilala yung hope na to sa kanila. Hope na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang siyang nagbigay ng kaligtasan sa atin at nagbago ng buhay natin. Sabi diyan, a new identity in Christ. Sobrang daming testimony dito. Simula na natanggap mo ang Panginoon hanggang ngayon, sobrang dami ng binago ng Diyos sa buhay mo. 'Di ba? Dati, maganda ka lang. Ngayon, sobrang ganda mo na. Dati, lang, 'di ba? Tamad ka lang, pero ngayon sobrang sipag mo na. Wow! Sana all masipag, 'di ba? Kumbaga sobrang dami ng binago ng Lord sa buhay natin. Ngayon, huwag ka magtaka bakit yung sa loob ng pamilya mo parang walang pagbabago. Anong dapat mong gawin? I-share mo si Kristo sa kanila para makita mo yung pagbabago. Tulad ng kung paano ka binago ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya wag kang umasa. Bakit parang tuwing uuwi na lang ako sa bahay, laging ganito, laging magulo, parang wala nang pagbabago. 'Di ba? Ganyan, ganon. Hayaan mong gamitin ka ng Lord. Unang-una sa pamilya mo, wag na tayo lumabas. Sige, mga kaibigan. Minsan, mas madali kasing i-invite yung mga kaibigan, no? Kaysa sa sarili mong pamilya. Kasi sa loob ng pamilya, kilalang kilala ka nila.
'Di ba? Kaya nga napakahalaga na kung ano yung napakahalaga kung ano yung bagay na nakikita nila sa'yo, especially sa loob ng pamilya niyo. Ayan, 'di ba? Yung mga kabataan nakangiti kasi kilalang-kilala sila ng nanay nila. 'Pag nag-survey kaya tayo sa bahay niyo 'no, special visit. "Kamusta po si ganito? Kamusta po si ganyan?" Ano kayang sasabihin nila? Ayan. Pangalawa natin, hope through transformation. The Holy Spirit empowers and renews us. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. Holy Spirit ang iniwan sa atin para mag-guide sa atin, para magsabi sa atin kung tama o mali ang ginagawa natin. Ngayon, sa atin yon na nakakilala na anak ng Diyos, na nandito sa Salt and Light Church. Babalik ko yung tanong, papaano yung mga nasa labas? 'Di ba? Paano mababago yung buhay nila kung hindi naman nila kilala si Kristo? Kaya napakahalaga. Nakikita niyo po ba? Paano maaayos yung gulong-gulong buhay natin dito sa mundo kung hindi natin gagalawan yung dapat na galawan natin? Paano sila maaabot kung hindi ka gagalaw? Ang ministry natin hindi lang sa loob ng simbahan. 'Di ba? Hindi lang yung kumakanta ka, sumasayaw ka, nag-a-usher ka, nagmumultay ka. Hindi lang gano'n yung ministry natin. Lagi nga nating inuulit-ulit, 'di ba? Good na meron kang ministry dito. Pero ang pinakausapin dito, 'wag mong aalisin sa puso mo yung people ministry. Dapat meron ka nun. Dapat meron kang habag sa ibang tao. Habag na madala sila dito na makakilala din sila sa Panginoon. Kasi tayo, 'pag dumating tayo sa problema, dumanas ka ng problema, tatawag ka sa Lord. Sila 'pag dumanas sila ng problema, either magpapakamatay na lang sila. Gano'n na lang yung choice na meron sila. Ikaw meron kang lakas na pinagkakapitan, paano naman sila? 'Di ba? So, nakakalungkot. Kasi sabi sabi ko nga, nabanggit ko ba kanina na isa sa leading cause of death, walang iba kundi suicide? Hindi siya top 1 pero kasama siya sa top leading cause of death dito sa mundong ito ay suicide. Sobrang dami na parang sobrang simple na lang sa kanila nakitili ng buhay nila. Parang hindi sila nanghihinayang sa buhay na meron sila. Kahit nga may mga case pa rin naman tayo kahit yung mga Christian, dumarating pa rin sa point na gano'n. Pero bibihira kasi nga meron tayong 'di ba? Meron kang mga nakakausap dito 'pag may problema ka, meron kang Diyos na iiyakan mo 'pag may problema ka. Eh, papaano sila? Kaya napakahalaga na magkaroon talaga tayo ng habag sa ibang tao kasi kung wala ka nun, nag-e-enjoy ka lang kung ano yung ginagawa mo dito, hanggang dun ka lang. 'Di ba? Pahirapan pa na mag-lead ka ng people, pahirapan pa 'yan. 'Di ko kaya, 'di ba? Hindi ako magaling, hindi ako matalino. Yun lang sasabihin niyan, ayoko ng responsibilidad. Pero tandaan natin, lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ng pinaghirapan mo dito sa mundo, 'pag namatay ka, maiiwan 'yan. Ang makakasama mo lang kapag sa langit, yung mga taong nashiran mo ng Word of God, na makikita mo sa langit. 'Di ba? Yung mga yaman, yung mga bahay, hindi ko naman sinasabi na 'wag niyong pangarapin 'yan. Pero yung to the point na doon na lang iikot ang buhay mo, sayang. Ang sabi pa diyan, living a purpose-driven life as His ambassador. Pansin niyo ba, 'pag tayo sinabi, "Hoy, 'pag tayo sinabi mo sa labas 'no, anong ano mo, anong tawag nito, anong religion mo? Siyempre proud na proud ka, "Born again Christian ako," 'di ba, ganyan, gano'n. Ta's katagalan 'pag nakataan ka na nila ng mali, sasabihin sa'yo, "'Di ba born again ka, bakit ganyan ang ginagawa mo?" Gano'n ang bato sa'yo. Minsan nga sa loob ng pamilya mo, "'Di ba nagsisimba ka, bakit palasagot ka?" Mga ganyan na ang binabato sa'yo. Pero may nakita ba kayo pagka kunwari
Meron tayong video, 'di ba? 'Wag na nga lang, bura-bura-bura. Okay, 'di ba, parang napakalaki yung responsibilidad na nakaatang sa bawat isa sa atin kasi dapat maging ano tayo, living testimony tayo sa ibang tao. Hindi ka lang dapat magaling dito sa loob ng bahay. Kasi paano mo mawi-win yung nasa labas kung pagdating mo sa labas yung ginagawa nila, iyon din ang ginagawa mo. Dito ang bait-bait mo, pero pagdating dun, nakikitagay ka, nakikipagmurahan ka, jamming-jamming kayo. Eh, papaano mo sila madadala dito? Baka lokohin ka lang nila. Attend-attend ka diyan, tropa nga tayo, eh. Parehas nga tayo ng ginagawa, eh. Kasi hindi makita yung kaibahan mo. Alam niyo lagi kong sinasabi, hindi magkaiba yung makisama sa nakikisama, 'di ba? Walang kasi hindi mo naman puwedeng iwasan yung mga kaibigan mo kung ganyan sila. Hindi mo naman kaibigan mo yan sila, eh, ikaw yung gagamitin ng Panginoon sa kanila. Pero kung mahinang nilalang ka, iwas-iwas ka muna. So, dapat strong ka. Talaga stand firm ka kung ano yung faith na meron ka para hindi ka nila madala. 'Di ba? So, napakahalaga po na ayusin natin yung buhay natin bilang ambassador ni Kristo sa labas. Kasi hindi naman ikaw yung nasisira nun eh. Yung pangalan ni Kristo na dala-dala mo. Kasi iyon yung pinapakilala mo sa lahat. And next natin, hope through His promises. Jesus will never leave or forsake us. Sabi andito ba yon? Yan, sabi diyan, Jesus will never leave or forsake us. I will never leave you nor forsake you. Diba, nung pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo, talagang iyon yun eh. Parang, may binanggit si Pastor Benji nung nakaraan, parang Emmanuel. Sabi niya gano'n. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. 'Di ba? So ito yung masarap na pangako sa atin ng Lord eh, yung pag-asa na 'to eh, na ano man ang mangyari, ano man pagdaanan mo, kasama mo si Kristo. Kaya nakakaya mo mula January hanggang ngayon, December na, matatapos na naman ang taon. Sa loob ng isang taon na yon, sobrang daming pagsubok na pinagdaanan mo, but still nandito ka nagpapatuloy kasi nga alam mo na hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Na patuloy kang lumalaban, patuloy ka nagpapagamit sa Kanya. Kaya tayo, kung gusto natin na yung mga tao sa labas, ganun din, magkaroon din sila ng, alam mo yun, laban na laban. Talagang kahit anong pagsubok sa buhay, magpapatuloy. Hindi yung endpoint nila, magpapakamatay na lang. I-share natin ang Panginoon sa kanila. And assurance of His return to establish His kingdom. Iyon yung pinakahinihintay natin, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sobrang saya niyan, sobrang sarap niyan. Bawat isa sa atin talagang iyan yung hinihintay. 'Di ba? And kung gusto mo sumama, kung ayaw mo sumama, choice mo na yon. Ano yung dapat na maging response natin, every Christian? Pakibaba dyan. Sabi dyan, the response of every Christian is, okay, pakibaba, tuloy lang. Living as lights in the darkness. Parang inulit ko na rin kanina, you are the light of the world. Lagi mong tatandaan yan. Kaya pahalagahan mo yung pagiging ilaw mo. Hindi yung ilaw na aandap-andap kasi nakakatakot yun. Alam niyo yan sa mga horror. Promote. Pag yung ilaw umaandap-andap ng ganon, talagang tatakbo ka. 'Di ba? So dito, hayaan mo na yung ilaw mo magliwanag sa ibang tao. Proclaim the gospel boldly. Huwag kang matakot na i-share ang word of God sa ibang tao kasi iyan yung utos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Mark 16 verse 15, go into all the world and preach the gospel. 'Di ba? Go and make disciples, baptizing them. 'Di ba? Walang sinabi doon na all leaders go and make disciples. Walang specific na sinabi na leaders lang ang gagawa. Lahat tayo, sinabi ng Panginoon, go. Lahat tayo hahayo.
Kasi sobrang dami. Dito pa lang sa loob ng Baseco, iilan ang churches dito, pero mas marami pa rin ang hindi uma-attend sa church. Mas marami pa rin ang hindi nakakakilala sa Panginoon kaysa sa mga nakakakilala sa Lord. Kaya tayo, encouragement sa atin ng Lord, kung hindi man natin nagawa nitong taon, 2024, na magbahagi ng salita sa ibang tao, hopefully, next year, talagang i-declare mo sa Lord na this year, magkakaroon tayo ng di ba? Prayer and fasting, lagi naman natin ginagawa yan every January. Talagang panghawakan mo sa sarili mo na ngayong taon na ito na darating 2025, sisiguraduhin ko na gagamitin ako ng Lord. Yung buhay ko gagamitin ng Panginoon para sa ibang tao. Para mas marami pang makakilala sa Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos na buhay. And next natin, sabi dyan, anong response natin? Lagi nating tatandaan, pakibaba. Sharing the hope of Jesus within the world. Lagi nating tatandaan yan. Kasi walang ibang pag-asa. Sobrang hirap umasa. Sa gobyerno natin, sobrang hirap umasa. 'Di ba? Ilan na ang umupo pero wala pa ring nangyari. Sobrang hirap ng buhay sa mundong ito. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa bawat isa sa atin. At lagi lang natin ilalagay na ano man ang pagdaanan mo, pakibaba, sabi diyan, Jesus is the only true and lasting hope for a broken world. Kung ang tingin mo walang-wala na talagang pag-asa, simula nung nakilala mo ang Panginoon, siya yung nag-iisa nating pag-asa. At hayaan mong gamitin ka na mai-share mo yung nag-iisang pag-asa na yon sa ibang tao. Unahin mo na sa pamilya mo. Kasi makikita mo, sigurado ako, makikita mo yung pagbabago once na sila nakakilala sa Lord. Di ba? Sabi nga kanina sa isang kanta, ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo. Di ba? Ikaw lamang ang kailangan ko. Wala tayong ibang kailangan kundi ang ating Panginoon. Dahil siya yung unang-unang lumaban sa atin. Kaya kung ikaw, sa buhay mo, sa mundong ito, parang sobrang hirap na hirap ka ng lumaban, sinasabi ng Lord sa'yo, tuloy lang. Ilaban mo yan. Kasi ako hindi kita sinukuan. Di ba? Bakit ka susuko kung alam mo na merong lumaban para sa'yo? Kaya ka nandito ngayon. Amen? At iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya tayo, ano man kalagayan mo ngayon, hindi man natin alam ano yung nasang kang sitwasyon ng buhay mo ngayon, laban lang. Diba? At next year, baka next year, ito na yung naghihintay na answered prayer sa'yo. Na ikaw naman ngayon. Diba? Ngayon, yung hope na hinihintay mo, ngayon ko ibibigay. Ngayong darating na taon na to. Diba? At sa pamilya natin, wag mong sukuan yan. Tandaan mo, bago ka nag-stay sa simbahan na to, merong tao na ginamit ang Panginoon na hindi rin sumuko sa'yo. Di ba? Kahit ng pangit ng ugali mo, kahit na tinataguan mo yan before, hindi ka sinukuan yan. Ngayon, opportunity mo naman na ikaw naman yung hindi sumuko sa ibang tao kahit taguan ka niyan. Di ba? Talaga magkaroon tayo ng heart pagdating sa ibang tao, magkaroon tayo ng habag sa kanila. Tulad ng habag ng Lord na minahal niya tayo. Kasi nga, hindi naman siya namatay para sa mga banal. Namatay siya para sa mga makasalanan. Sino yung mga makasalanan na yun? Walang iba kundi tayo at yung mga taong nasa labas. Iwasan natin to judge them, i-judge sila sa mga bagay na nagagawa nila. Kasi hindi nila alam. Ngayon, once na nakilala nila ang Panginoon, sigurado ako magbabago ang buhay ng mga yan. Amen?
Sa tayo po'y manalangin, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po for today's message, Lord. Na patuloy mong inopen sa amin anumang realidad ng mundong ito. Tunay nga, Lord, na gamitin mo kami. Even, Lord, sobrang gulo na ng mundong ito, hindi kami matatakot na i-share ang nag-iisang pag-asa namin, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo sa buhay ng ibang tao. Gamitin mo kami mightily, especially sa family ng bawat isa, sa mga kakaklase, sa mga katrabaho ng bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-involve namin yung sarili namin in terms, Lord, sa pag-win ng tao at sa pagdi-disciple ng tao. Kaya sa mga oras na ito, patuloy na ikaw ang siyang madakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, O God, na handang harapin anuman ang hamon ng buhay na naghihintay sa amin sa mga susunod pang mga taon. Pero naniniwala kami na anuman dumating sa aming bagyo, pagsubok, mananatili kang nandyan para sa amin. At tutulungan mo kami anuman ang mangyari. Kaya sa mga oras na ito, sa iyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.